May buntag niyong tanan. Magandang umaga sa inyo lahat. Dito na naman ako si Mario. We're gonna do another video about Bitcoin again. Ang pag-uusapan natin ngayon is in regards to peer-to-peer money transmission. Alam mo naman si Satoshi when sinulat niya yung white paper niya, that's, to introduce Bitcoin basically to the world. Ang tinitle niya doon is peer-to-peer electronic cash system. So that's how he started. Basically, he's introducing it as a new currency, that will transform the world basically, instead of using fiat money like peso or dollar or euro. Ang Bitcoin magiging bagong pera, and it's digital basically. So paggawa niya yun, ang nangyari, ang pinaka-importante nun yung decentralization. Paulit-ulit, decentralization uli is ibig sabihin nun, walang third party, walang government control, walang institutional control na in between those transactions. So kaya tinatawag ng peer-to-peer, galing sa isang tao, yung ka-peer natin isang tao rin. It could be a business, so business to business, peer-to-peer yun, di ba? Or government to government, US and Philippines, peer-to-peer rin yun. Pero karamihan ng gumagamit nun is kagaya natin, regular person. So a regular person to a regular person, they'll do a transaction na walang third party involved. Karamihan ngayon sa cash transaction, lalo na ang mga OFW, papadala ng pera, gumagamit sila ng third party like PayPal or yung mga iba-ibang money transmission companies. There's so many of them there. And not only the Philippines, all over the world na may may makabag-anak or may family sa iba-ibang bansa. Lalo dito sa US, ang daming immigrants dito from all over the world na nagpapadala. So yung money remittance business ang lakas. Kasi nagpapadala ng pera. Pero lahat yun may fee, may third party involved. Ang Bitcoin, wala. It's just peer-to-peer nga. So, paano nila ginagawa yun? Basically, how it works is, kagaya, kasi ang Bitcoin is considered digital cash or digital currency or digital money. So, kailangan natin ng digital wallet. So, kailangan ilagay nyo sa digital wallet. So, alam mo naman yung cash, pera, lalagay sa pitaka, di ba? So, yan tinatawag na wallet. So, kung may digital wallet ka, tapos yung party mo may wallet din, pwede mo ipadala. Kailangan lang ng pair of cryptographic keys, a public key na bibigyan ka ng Bitcoin address para makatanggap ng funds, and a private key for authorizing transactions. Ang security ng transaction relies heavily on the protection of those private keys. Yung private keys, kailangan wag mo mawala yun. Kung mawawala yun, hindi mo na makukuha yung pera mo. Kaya nga maraming Bitcoin nawawala kasi yung private keys hindi na nila mahanap. So talaga importante na to keep it. So yung blockchain technology na sinasabi nila, it's basically a public ledger yon, na kagaya ng ledger ng accounting. So every time may mag-transact ka nun, lalabas sa ledger yon. And merong nodes na kailangan, which are basically computers na nag-validate sa transaction. Yung mga verified transactions, nilalagay nila mga blocks, kaya tinatawag nilang blockchain, sunod-sunod. So every transaction merong blockchain. Magiging transparent ito, at saka may record keeping system na ma-trace mo lahat ng transaction mo. So that's basically how blockchain works. So again, ang
Bitcoin was set up parang basically a new currency na magagamit all over the world, na decentralized, na magpapadala ng pera. So that's basically how it works. So ang proseso para magpadala ng pera from one user to another, may mga following steps na gagawin mo. Magkikreate ka ng transaction, ilalagay mo yung address at saka magkano yung pera ipapadala mo. Tapos yung transaction, i-verify yun. I-broadcast sa network. Yung miners mag-verify ng authenticity using the cryptographic methods. Pag-verify ng mga transaction na isasama ng isang block, isasama nila sa blockchain na ginagawa nila. Once the chain is added, ma-confirm yung transaction and yung recipient makakatanggap ng pera. So there's basically steps. First, you have to initiate it, and then they're gonna verify, tapos isasama nila sa blockchain, and then they're gonna confirm, and then padala na yung pera using Bitcoin. And the impact of that is mas mura. So it's kasi walang third party, so it's cheaper magpadala, mas mabilis. Hindi kagaya ng bangko, magdadaan pa ng bank to bank, tapos they have to make sure na the money is there. So it's faster. It's very private and it's autonomous. So yung talagang it's a very, very good system para magpadala ng pera. Can you imagine ang future? Once we start using Bitcoin as our, once na marami ng tao na will adopt Bitcoin as money, can you imagine ano mangyayari? Bitcoin will be the biggest currency that everybody will use. Especially, alam niyo na scarce ang Bitcoin, na hindi kagaya ng pera na may inflation, na lumiliit ang value ng pera. Like peso or dollar, ang Bitcoin tumataas ang value. So once everybody adopts Bitcoin, and I could tell you that's going to be the future, the adoption of Bitcoin as currency. Pakunti-kunti lang, padahan-dahan lang, pero dumadami ng dumadami. Once na meron ng government regulation and marami na nagpapadalang pera using Bitcoin, that's basically the future. And you can imagine magkano ang price ng Bitcoin. Tataas ng tataas. So, so that's basically what I'm trying to say, na it's a very revolutionary way of doing financial transaction. Mawawala na yung intermediaries, yung cost babagsak, ang accessibility, yung mga tao na walang bank, na malayong-malayo na they can't go to a bank, they could just go through use that. And it's more inclusive, and it's basically a global financial system that's going to be used all over the world. So hopefully nakatulong itong lesson natin ngayon about the peer-to-peer transaction of Bitcoin. Hopefully it's gonna gain traction, and lahat tayo, maniniwala what Bitcoin is all about, and hopefully may natutunan kayo ngayon. Hopefully mag-ano rin kayo, mag-subscribe kayo sa channel ko para I can do another video tomorrow. Maraming salamat, and have a good day, have a good weekend. Thank you.